pala lomi ang dadayuhin natin dito sa gitna ng tubuhan na to dahil meron din pala sila dito special pansit tostado tapos yung chami tamis anghang nila. So, pakita ko lang sa inyo para maglaway kayo sa panunood. Kakaiba tong pansit tostado na to kasi kulay itim yung pansit niya. Nagpalipad tayo ng drone para makita nyo yung lugar niya, kung gaano kaganda tong lugar na to. Bakit naisipan nyo na dito ilagay sa gitna ng katutubuhan itong inyong pansit? Lahat po kasi ng mga lumihan dito sa Batangas, makikita nyo, lagi po nasa gitna ng tubuhan, nasa mga liblib na lugar. Yun doon po masasarap ang lomi. So guys, after natin kumain kay Kuya Oliver, punta naman tayo doon sa lumihan sa gitna ng kagubatan. Kagubatan? Hindi, ano yun, nasa gitna siya ng palayan. Nakita ko lang sa vlog ni Sir Jay Sarian. Tapos na ng lumihan na rin ang usapan kung asan ang pinaka-secret na lumihan. Pero unti-unti na raw nababalita na bukod sa masarap nila na lumi ay meron silang pandayo na chami at tostado. Na nagpasikat kay Boss Oliver. After ng 1.5 hour na biyahe natin, dito na tayo sa may Balayan, Batangas. Siguro mga 2 to 3 kilometers na lang dito yung lumihan na nasa gitna ng kagubatan. Let's go, let's go! Ito siya guys, oh. Tapat ng HM7 na gasoline station. Ayan, HM7 gasoline station. May papasok dito. Andito na yung Boss Pansit Casey Loga, yan siya. Ito yung dadayuin natin ngayon, yan. So, ayan, pumasok na kami. Pag nakita nyo tong Dane Construction, diretso lang tayo dyan. Yan. So guys, andito na tayo sa Boss K Pansit. Medyo maglalakad tayo kasi papasok siya. So dito, iiwan mo yung sasakyan nyo at maglalakad kayo. Ayun siya guys, oh. Ayun, yun. Ayan yung lumihan na yan. Kaya sinadya namin to from Taguig, pumunta muna kami kay Kuya Oliver, tapos after ng Oliver, pumunta kami dito sa lumihan na to. Lumihan na tagong-tago. Kailangan mo siyang hanapin at sadyain. O, ito yung mga menu nila ha. Post nyo na lang yung video para alam nyo yung mga kakainin nyo. Orderin nyo dito pag napunta kayo. Yan na lahat. Pero. Guys, kung tawagin pala to, lumihan sa gitna ng tubuhan, ang tawag dito ni Boss Jaysar. Mali pala ako ng paliwanag kanina kasi ang sabi ko, lumihan sa gitna ng kagubatan o kaya palayan, mali pala ako. May bad. So, 3 beses ako nagkamali. Napakaganda guys ng lugar na to, napaka-presko. Ayan o, puro tubuhan yung buong gilid. Yung buong paligid niya, puro tubuhan. Tapos yung dining niya, nandun lang sa ilalim ng mga puno. Ayan. So, ayan na, lalagyan na ng pampalapot. Ayan, lomi to guys, lomi. Oh, ayan, nag-iba na yung kulay. Yan na, totoong lomi. Ayan na, sinali na. Ayan, ang authentic na lomi. O, diba? Grabe, itsura pa lang nito, nakakagigil na. Ito na guys, yung pansit tostado. Nag-iba na yung kulay. Ayan. Ang sarap natin tignan nung itsura niya. Nakakatakam na rin, oh. Ayan, pansit tostado. Kulay itim. Ang ganda ng kulay. Okay, yung pansit tostado naman nila, ito na may mga toppings. And then the chicken. Okay, so ito siya. And then po yung Oh, ito naman yung pansit tostado. So ito naman yung chami nila. Tamis anghang. Chami na may kasama ng sabaw. Ayan. Ang dinayo natin dito guys, itong Boss K Pansit and Silog. Guys, nasa gitna to guys ng tubuhan. Yung tema ng kainan na to ay probinsya ba? Kasi probinsya nasa ano tayo, di ba? Batangas eh. So yan. Meron sila dito guys na special na lomi. Ito yung for as low as 109 pesos. Ayan na. Overload guys, ang dami ng sahog. May lumpia. Meron silang tapa na lemery. Dami siyang sahog. May chicharon. Tsaka iba ibang klaseng sahog. Tapos meron silang pansit tostado. Kung tawagin, ito daw is 130 pesos. Daming toppings, tapos may chicken sa ibabaw. Kakaiba tong pansit tostado na to kasi kulay itim yung pansit niya. Almost good for 2 person. Nasaktohan natin na walang masyadong tao kasi kanina napakadami daw ng tao dito ng umaga. Sakto naman yung pagdating natin dito ngayon. Tingnan natin. Ayan, may siomay, may chicharon, tapos may tapa ng lemery. So tikman natin, lagyan natin ng sibuyas. Ito yung loming sinasabi na wala sa Maynila. Authentic. Talagang iba pag mga Batanggenyo ang gumawa. So dito naman itong lomi na to, masarap. Sakto yung alat, kaya di mo nangalagyan to ng toyo eh. Malasang malasa siya. Tapos yung noodles ang nagdala. Sarap na noodles nila dito. Mas bagay pa to pag may tapa. Bakit may tapa? Sarap yung lomi, oy. Sarap yung tapa ah. Okay na. Oh,
Grabing lomi to. Ang sarap. Solid yung lomi na to guys. Authentic, sakto yung lasa. Kahit walang timpla, napaka-solid dito. So tikman naman natin tong pansit tostado nila na ipinagmamalaki na for as low as 130 pesos. Dami. Sarap yan, oh. Ang sarap dito guys, matamis siya. May konting anghang. Kaya pala sabi ni ma'am, pansit tostado na may tamis anghang. Sarap nito. Sarap. The best to, ah. Yung lomi, yung pansit tostado, no-wonder naman ako guys. Kaya bakit ito dinadayo kahit naliblib na tong lugar na to. Dahil sa mga luto nila na napakasarap. Lomi, pansit tostado. Masarap, ah. Di mo akalain yung pansit itim niya. Ha, ganito kasarap. Solid, ah. Last na to. Ito na yung pinakalas, bagong luto. At chami, tamis, anghang. So, tikman natin din. Masarap din to, ah. Parang siyang pansit lisado na pinatamis. Tapos may kasama na siyang halong sabaw. Tamis-tamis din siya. Tapos yung chami na to, ah. Lahat palaban. Tapos, ang dami ng toppings niya. Tapos may fried chicken na kasama. Solid lahat ng pagkain dito. Kaya talaga dinadayo itong Boss K Pansit and Silog na to dahil napakasolid na mga sinaserve nilang pagkain dito na nasa gitna ng tubuhan. Pag napunta kayo dito sa Santa Teresita, Batangas, huwag nyo kakaligtayin na pumunta dito sa Boss K Pansit Silog. So, open sila ng 8 a.m. hanggang 6 ng gabi. Guys, ang sarap kumain dito. Nakaka-refresh. Ang sarap sa pakiramdam. Probinsya vibes. So, ilalagay ko na lang sa comment section yung i-wish yung address. Okay? So, kita-kits tayo sa next vlog. Next food trip. Kita-kits!